Alam niyo ba na minsan, yung pinakamatinding pag-aalala pwedeng maging simula ng pinakamatinding saya? Halika at alamin natin kung paano nangyari yan sa kwento ni Pablo. Okay, simulan natin dito. Naranasan mo na ba yung sobrang-sobrang pag-aalala para sa isang kaibigan? Yung tipong hindi ka mapakali kasi parang may ginagawa silang hindi maganda? Yung bigat sa dibdib? Alam mo yun? Sigurado ako naramdaman na nating lahat yan. Well, may isang lalaki na nagngangalang Pablo at ganun-ganun mismo ang naramdaman niya. Pero ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa pag-aalala ha. Tungkol din ito sa kung paano ang pagmamahal, kapag tama ang paraan, ay kayang magbago ng lahat. So, unahin natin yung big part ng story, yung malaking pag-aalala ni Pablo. Mayroon siyang mga kaibigan sa isang siyudad na tinatawag na Corinto. Mahal na mahal niya sila, sobra. Pero yung mga nangyayari sa kanila at yung mga ginagawa nila, yun ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Kasi ang problema ito, yung mga taong tinuruan niya tungkol sa pag-ibig ng Diyos, parang naliligaw na ng landas. Gumagawa na sila ng mga desisyon na alam ni Pablo na makakasama sa kanila sa huli. At yung isiping yon, grabe, sobrang bigat sa puso niya. So anong ginawa niya? Dito na ngayon papasok yung isang napakahirap na sulat na isinulat niya. Kasi alam nyo, minsan ang totoong pagmamahal, kailangang maging matapang at magsabi ng totoo, kahit masakit. Isipin mo nga, ikaw, anong gagawin mo? Kapag nakita mo yung kaibigan mo, parang mali na yung ginagawa niya. Madali bang sabihin, "Uy pre, tingin ko mali yan." Ang hiyap, di ba? Ganyan-ganyan kahirap yung desisyon na hinarap ni Pablo. So, nagdesisyon si Pablo na kailangan niyang maging tapat. Kaya sumulat siya. At hindi ito basta-bastang sulat ha. Prangka to. Medyo mahigpit. Pero ito ang pinakaimportante. Bawat salita doon galing sa pagmamahal, hindi sa galit. Siyempre, kinakabahan siya. Iniisip niya, paan kung magalit sila sa akin? Pero dahil mahal niya mga kaibigan niya, kailangan niyang subukan. At dito na nagsimula yung pinakamahihap na parte para kay Pablo. Napadala na niya yung sulat, ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay. Maghintay sa kaibigan niyang si Tito na magdadala pabalik ng balita mula sa Corinto. At habang naghihintay siya, grabe, hindi talaga siya mapakali, parang may bumababagag sa loob niya na hindi nawawala. Sinabi pa nga niya mismo na para siyang laging natatakot at wala siyang kapayapaan sa kalooban niya. Ganun kalala yung pag-aalala niya para sa kanila. Dito sa timeline makikita natin yung parang emotional roller coaster niya. Mula sa Efeso kung saan nag-aalala siyang ipadala yung sulat hanggang sa Troas kung saan lalo pa siyang nabalisa kasi wala pa si Tito. Sa bawat lugar na puntahan niya, dala-dala niya yung bigat ng pag-aalala pero meron pa rin kaunting pag-asa. At ngayon, dito na tayo sa turning point ng kwento. Ito na yung moment kung saan yung lahat ng paghihintay at pag-aalala sa wakas matatapos na. Kasi sa wakas, dumating si Tito. At ang balitang dala niya, hindi lang maganda, kundi napakaganda. Wow! Isipin niyo yun? Lahat ng takot at kaba ni Pablo, biglang-diglang nawala na parang bula. Napalitan ng purong-purong saya. Tignan niyo naman ang laki ng pagbabago. Dati kung ano-anong maling desisyon ang ginagawa nila. Ngayon, tinanggap nila ang turo ni Pablo. Dati, hindi sila nakikinig. Ngayon, tunay na tunay silang nagsisisi. Naintindihan nila na yung sulat ni Pablo ay galing pala sa pagmamahal. At dahil doon, binago nila ng buo ang mga buhay nila. Galing! So yung balitang ito, hindi lang basta nagbigay ng ginhawa kay Pablo. Pinuno nito ang puso niya ng isang kagalakan na parang umaapaw. Ito mismo ang sinabi ni Pablo sa sunod niyang sulat. Ang sabi niya, masaya siya. Hindi dahil nalungkot sila, kundi dahil yung kalungkutan na yon ang nagtulak sa kanila para magbago. Tinawag niya itong makadiyos na kalungkutan. Alam mo yun, parang yung feeling na nagsisisi ka talaga sa ginawa mo at gusto mong bumawi. Hindi yung lungkot na parang wala na, give up na ako. At para maipakita kung gaano siya kasaya, gumamit si Pablo ng isang napakagandang example. Isipin niyo yung mga parada ng tagumpay noong unang panahon parang sa mga pelikula. Pagkatapos manalo sa isang malaking laban, may parada kung saan nagsusunog sila ng insenso na sobrang bango. Para sa mga nanalo yung amoy na yun, amoy yan ng tagumpay, amoy ng buhay. Ganoon na ganoon ang pakiramdam ni Pablo. Para sa kanya, yung magandang balitang dala ni Tito ay parang isang matamis na amoy ng tagumpay ng pag-ibig ng Diyos.
at para siyang kasama sa parada, na ikinakalat yung mabuting balitang iyon na parang napakabangong pabango para maramdaman ng lahat. Okay, at ngayon, punta na tayo sa huling malaking ideya na ibinahagi ni Pablo. At para sa akin, ito ang isa sa pinakamagandang bahagi ng buong kwento. Kasi may mga tao pala noon na kinuwestiyon si Pablo. Sabi nila, sino ka ba para magturo sa amin? Nasaan ang letter of recommendation mo? Nasaan ang patunay na importante ka? Parang humihingi sila ng papel na magpapatunay sa kanya. At ang naging sagot ni Pablo, grabe, napakaganda. Simple lang pero sobrang lalim. Ang sabi niya, hindi niya kailangan ng sulat sa papel. Bakit? Dahil sinabi niya na ang pinakamatibay na ebidensya, ang pinakamagandang sulat ng rekomendasyon na meron siya, ay walang iba kundi ang mga taga-Korinto mismo. Ang mga nagbagong buhay nila, yun ang sulat niya. Isang buhay na sulat na isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos sa mga puso nila para makita at mabasa ng buong mundo. Kaya sa pagtatapos ng ating kwento, ito ang tanong na iiwan ko sa'yo. Ang bawat kilos natin, bawat salita, parang nagsusulat ng isang kwento para makita ng iba. Kung ang buhay mo ay isang sulat, ano kaya ang mababasa ng mga tao dito?